Hi guys! Namalengke po kami last week and namili ako ng mga pangluto ko. So, meron akong dalawang supot dito. Ito. Tingnan natin kung ano yung mga nabili ko at saka kung magkano yung nagastos ko dito. Tara na. Saglit ha. I-open ko lang muna yung plastic. Ayan guys. So, ito yung laman ng aking dalawang balot na plastic. So, bumili ako ng toyo, ng patis, ng oyster sauce, at saka pansit canton. And then, meron din palabok na binili. And then, of course, yung bihon. Yan, dalawa yan. And then, yung mga walang kamatayang pansit canton. At saka, meron din akong noodles na napakaanghang. At saka, meron din akong pad thai na noodles from Thailand. So, yan siya. Tingnan natin kung magkano yung presyo. So, bumili ako ng dalawang bihon, guys. So, ito, dalawang bihon. Ang price ng isang bihon ay nasa 2.49 euro. So, since dalawa nga to, so 4.98 euro. Ang nabayaran ko dito ay nasa 5 euro, which is equivalent to 300 pesos. So, yung dalawang to ay 300 pesos. Yan siya. And then, bumili din ako ng pansit canton. Ito, Monica from Philippines. Ang bayad dito ay nasa 2.6 euro. So, 2.6 nasa 120 plus 6 times 120. Nasa 150 euro. Ito, 150 euro. 100 nasa 150 pesos po yung price nito. So, yan siya. And then, hulaan nyo magkano tong isang bote ng Silver Swan. Silver Swan ay 1 litro ng Silver Swan. So, ang price dito ay 3 euro 15. So, 3 times 6 nasa 180 pesos ang price ng toyo na to. Yan siya. And then, bumili din ako ng patis. This patis cost 2.95 euro. So, times 6. So, 3 times 6, 180 pesos na equivalent. 180 pesos. And then, ito ay oyster sauce. Ang nabayaran ko dito sa oyster sauce na to ay 4.69 euro. So, nasa, more or less, nasa mga 270 pesos. Ito, isang patis na to. And then, bumili ako ng 4 na pansit canton na Lucky Me. Sayang nga wala yung maanghang kasi gusto ko pa naman yung maanghang na pansit canton. Pero ito lang yung available nila. So, hulaan nyo magkano ang price ng isang Lucky Me pansit canton na natural. Ang price nito ay nasa 0.79 euro. Yung isang nito ay 0.79 euro. So, nasa 8 times 6. This is equivalent to 48 pesos. Yung isang ganito. So, 48 pesos. So, more or less, almost 50 pesos yung isang pack ng canton. So, since apat nga to, so, 200 pesos yung nabayaran ko sa apat na to. And then, bumili din ako ng pansit palabok. Kasi magpapalabok ako. Ang nabayaran ko dito ay 2.6 euro din. So, nasa around 150 pesos, 2.6. Parang nandyan. 150, 170 pesos. Itong ganito. Yan siya. And then, itong noodles na to from Korea, maanghang siya. Ang nabayaran ko dito ay 1 euro 60. So, nasa around 90 pesos to. Yung isang ganito. And then, bumili ako ng pad thai na noodles. Ang nabayaran ko dito sa isang pad thai na noodles is 1 euro 20. So, nasa around 60, mga nasa 70 pesos. Yung isang ganito. Mahal, di ba guys? E tatlo to. So, nasa mga 210 pesos yung nabayaran ko dito. So, yan lang yung pinamili ko sa Asian shop. Ang nabayaran ko dito ay nasa, tingnan nyo, nasa 29
29.92 euro. So, more or less, so round off na lang natin ng 30 euros. 1,800 pesos ang nabayaran ko sa mga pinamili namin dito. So, ang mahal niya guys, diba? Pero syempre, malaki din naman yung sweldo dito. So, ganyan lang yan. So, parang sa Pilipinas din, mura nga yung bilihin sa Pilipinas, mababa naman yung sweldo sa atin. So, dito, ganun din. Medyo mahal yung price, pero nako-compensate naman siya kasi medyo malaki yung sweldo. Nung unang dating ko dito, panay ang convert ko ng peso in euro, kaya hindi ako kumakain sa restaurant or takot akong bumili sa mga tindahan kasi kino-convert ko kaagad sa pesos. Pero masyadong malaki, mahal, kaya sabi ng kapatid ko, naku, kung panay ang convert mo, magugutom ka dyan. So, since then, hindi na ako nagko-convert. So, kung gusto kong kumain, and then, later na lang magtitipid kung if ever kailangan. So, yan muna. See you again next time. Bye!